Malipay bang tanan nga na. Malipay bang tanan nga na. Hallelujah.
Diyos sa mahal, tagiya sa tanan, ikaw nagpunan, di kalimutan sa kadagatan, ug kalahitan.
gabing maiso, gugma mo sa Ginoo. Bisan sa inyong kapakyasan, sa inyong kapulang ng maiso, gugma mo sa Ginoo. Ana ang Diyos, naliwala na. Saligi ang Diyos ng mga igsoon. Saligi siya. Amen. Hallelujah. So, darating ang Diyos. So, ano na sa pag-uswag sa atong palimbahon para sa Ginoo. Hallelujah. So, ano na sa mga kadaugan. Amen. Hallelujah. So, salamat sa Ginoo, no? Labi na ito, pagdahin na ito ganyan, kapag ito yung nasusiha. Importante na ito kasi mag-asusita ka muna sa tumuhin na Diyos. Hallelujah. Magatandog lang na ang Ginoo sa ito kasi labi na karong gawa kay iya doon sa Ginoo karong gawa. Hallelujah. Praise God. So, dayon ka. So, insay muna sa pagpasalamat kasi dumulog sa atong buhay na Diyos. Hallelujah. Sige, pag-una-una na mo. Hallelujah. Amen. Pastora. Happy Father's Day, At, mga fathers. amen. Oh, no? Masaya ba ka mo? Masaya. Happy ba ka? Father girl? Okay, happy Father's Day ganito. All fathers in the world. No? Salamat sa Ginoo. Bitaw na. Salamat na niya karon ang mong bisita gikan sa Luzon. San Jose, Nueva Ecija, no? San Jose, Nueva Ecija. Kaya po, akong anak kagabi, salamat sa Ginoo na nadungan na akong apo. Kay dungan na. Dunga pa. Lagi, hingon nito akong mga kabats, mga sus, kadugkay, maminyo na yung mga anak. Uy, kaya ang uban baya, mga apo nila no, sa nakalusina, gani,
Basta ang ilang anak, 5. Nga, mga anak pa o tag-5. Di pila na. Salamat sa Ginoo. Daga na daw silang apo. Pero ako daw, gaginutun. Pero, grasya sa Ginoo na anak yun. Musunod na kay na. No? Salamat sa Ginoo sa protection na iyan kasi natin sa ilang pagbiyahe. Smooth ang ilang biyahe. Kaya nag-tracking pa sila pilang ka-oras. 5 hours. Tapos, ato na po sa airport. Standby sila. Kaya nangadlaw na siguro sila. Salamat din sa kusog, no? Sa protection. Protection din gikan sa Ginoo ang atong mga pag-ampo na protection nila sa flight nila. Kaya sa ngayon, ang panahon, no? Pero ang Ginoo, anagin talunay, nagbantay ka na ako. Tungod kay iyan na kita mga anak. Amen. No? Salamat sa kagawasan karon, nakasayo-sayo kami. Pero medyo nalit gihapon. Kaya napagsunod na ako, napagsunod na si sister. Pagit siya pa, padala sa panahon, no? Salamat sa Ginoo. Karon daghan ka na mag-celebrate sa Father's Day. No? Salamat sa tanan, akong ibalik, luwag himaya, diha lamang sa atong buhing Diyos. Galay din natin. Praise God. So, pasalamat ko sa Ginoo. Hallelujah. May kapagtagon. Dili na ko kawangon. Pasalamat pa sa Diyos. Isang sa atong igsoon na Sister Nelda. Hallelujah. Salamat po na ikaduhan niya pag-simba sa atong simbahan. Salamat sa iyang kinabuhi na natutuban siya nato. Hallelujah. So, kauban ni sa una sa God's people. Papasayag mo. Mga bale, marag nahunong siya ba sa simba sa God's people. Ewan ko kung bakit. Ganon. So, salamat nga si Gagang mo'y nanimong tulay sa among istorya kay chat si Gagang na nay simba si Ate Hilda sa Mantay kung nga wala man ko yung number siya ha kaya yung number sa iya ha kay ako siya tawagan o salamat sa Ginoo nga kung tawagan siya mauna gusto siya pero nadampo daw siya kanang ilang kasing-kasing ba hibaw kagay mo nga salamat sa Ginoo nga napadayon siya sa pag-alagad sa atong buhay na Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos, so himaya, ang pagkasalamat kasi Ginoo sa atong buhay na Diyos. Hallelujah. So, napa? Hallelujah. Barat. Magandang God sa kanan. I went to go do the live stream this morning. Was informed by Facebook that we can't do live streams anymore until we get 100 followers. We have 86 now, so if you haven't followed New Life in Christ Amontai, please do so. Invite your friends. Hopefully by next week we'll get those last 14 subscribers and we can continue to do the live stream. I'm recording this and I'll post the video later on, but then once we get the 100 followers, Shiva will be able to watch live there in full. President Ugat, no? Dili lang ito. Sa kaloy sa Ginoo, ang naadili na mo kay Facebook, waya na po na mo abot ang 100. Oo, pitaw ko po nagpalo kay hindi naman ko 20 para magpalo pa lang. Pero karon manawagan po ko nga kung mahimo ato i-share then mag-invite us sa mga friends kay palo kay mamo kay ilang giingon na i-cut off ang pagawas ani kung dili pa maabot og 100 followers. No na karon ako ko na dumo kanibang kalay na
Ako mismo, ang follow ko niya. Kung ang ginawa ko ata, kaya ito, naman ko niya, follow ko mo. Pero ako din ay kinahanglan nun. Busa na manawagan ko sa ito na so, naman yung account ato ng buhaton para mag-continue ta, para katong mga iso nga to sa Sister Shiva sa Kuwait, na napod sa Saudi, si Cassandra Nabayo sa Santa Ana, nag-follow ng SAB. Uban pa nga mga igsuon nato nga nasa overseas, hapon na silang buhaton mag-follow ta para mag-continue yung gigawin na initiatives ni Brother George diri sa atong iglesia. Basta atong buhaton, then atong siya sa atong isig ka igsuon, isig ka magtotoo, ug atong mga amigo dito sa Facebook kay requirements mo dahil. So, mo nigiingon ni Brother George na atong na siya buhaton. So, salamat sa Ginoo sa iyang information. Interpretation. Thank you for that interpretation. So, napa, hallelujah. Kung napa, pahit lang po sa pagtuloy sa buhay ng Diyos. Napa? Diyan. Mura na katigulo. Diyan. Lagi. Palakpakan na itong buhay ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa pamaya din sa itong buhay Diyos na kay sa mga problema o nag-isagdan sa mga pagsulay. Nang anak kita sa Ginoo kay gitagaan kita yung pagsulay pero ato man yung kuan bitaw makaya ra nato ba. Unang pasalamatan kay natong Ginoo kasi unsa man diya nga pagsulay kay wala kita mahipong wala siya unang ako joy ko pasalamat niya sa kapagbuhon nga ako na angkon karon sa kagawasan. Nay balik ako dumo himaya sa iyong buhay pangalan. Salamat yan. So, gusto siya o pagsulay. Normal yung sulay-sulay. Kita nga na baptismo nga na hindi na ka mag-luja-luja pa. Hallelujah. Padayon ka kay ang ginuugod, masuko ang ginuugod kung labi na di pa baptismo nga na ba? Oh, hallelujah. So, salamat Ginoo, no? Hallelujah. So, kung wala na, ay mag-ampot ta o pagkasalamat sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Manindot ka mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Ang malangit noon, may kabutagong Lord. Hallelujah. Ganang salamat Ginoo. Kasan pa Ginoo sa natukusan na mo, nga nagatuboy, yung nagpasalamat, kasi Ginoo, gihap kanin mo Ginoo. O ikaw Ginoo, magapanalangin atong mga pasidungog ha kanimo Ginoo. Daghang salamat Ginoo. O magapadayon kami Ginoo sa unahan Lord. Dumimaya ang pagpasalamat pasidungog ha lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. So, dito kami son. So, ano na po ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ano ba ta maminaw mga son? Amen. So, akong ihatag sa mga padayag sa atong Pastor Oscar Dalayage. So, atong palapakan ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Pagpunta sa tanan. Maayo bang Ginoo? Amen. Sa kasimana, maayo ba? Amen. Hallelujah. Si sister nag-amen kasi kinapunukulan. Pasalamat siya kasi ulan ba? Pero katong kusot ang ato, hindi ko pasalamat. Kaya mo man ang ilang balay, so ako yang yung isisya, mag-ikot na lang ta. So, palakpakan mo yung Diyos, no? Salamat sa Ginoo na karon na simana daghang mga liabot ng mga bisita ba sa among na panimalay, mga nakaamot ba? Anay puro mga taga-Luzon, kung katong isa dito sa abroad, di sa Amerika, kung bakasyon sila dili, ikan sila Davao, di na kung siyempre sa Butuan City. Nga ibalik sila Davao kay mahal man ang ticket diri.
13 daw niya ang sa Davao, murag 7 ra. So muna balik sila ang Davao, hindi natin naman sa terminal, balik sila ang Davao. Kaya karoon na, napoy niabot nga iyang amiga nga mga di, yung nga long lost friend, pero siguro mga 2 o 3 years na wala na sila. So, si Mabel, katong iyang nabayunan, salamat sa Ginoo na nakikita niya sa amo ba, testimony siya na nangalagad na gidaw siya sa Ginoo. Actually, kung tamnan na ito sa Ginoo, puno, kanang isa dili nakita ang nagpadayon, pero naakin ang nag-cultivate mo, so nagpag-grow sa iya. Nasa sa Cavite karon may soon na kung ano siya, kini nga aktibo daw siya sa simbahan. Siya na, pero sige, padayon sa iyo, kuhaan ka ng iyong pagpamalagay, o na daghang makadukol bihang-tigan na ginawa siya na okay, o bitaw pastor. Pero wala namang dire sa pamilya mga po sinupuyo, dito na daw siya kasagaran na nabig sa mga igsoon, mga kailan niya dito sa Cavite. Nasa sa General Reyes Cavite. Nya karon na napoy abot akong anak, nakakita na nung ani si Jimmy o yan husband, si Gab, si Amia, cellphone, o muna. Okay. Walang cellphone. Ako na ako. So, hallelujah. So, mga igsoon, pasalamat ko naman na yung mga labot ng mga bisita, mga taon-taon na, nakitaan, pero kami sila nili, si Limanin kay last year, ito namin sa gira sa September. Bago na anak kay Bibi Arina. Hello, Bibi Arina. Hallelujah. So, malipay na kung natay ako. So, andam na ba mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Kung sa kuan pa, kanaghugot makos, Holgo Great, yung ison, kaya itong sugdan na itong wali, pero mundado. Isa na kadungdong itong iagi, kung sa itong wali. May tagaan ng 50. 1, 2, 3. Ay, ikaw man ayaw, okay lang mo, kaya ikaw nagkuha likod. Okay. So, series man siya na course, pero doon na yung subtopic ng insurance. Ang atong subtopic karon, ako itong subtitle, sorry, topic. How to honor God. Mga igsoon, dahil mamaagi nga ma-honor na itong Ginoo. Naapoy nga, honor na bigyan nga daan. Diba? Honor. So, pero lahat ng atong i-honor ang Ginoo sa atong kinabuhi ng sunod. Kaya, kung sa kuan pa, very important kayo nga i-atong i-honor ang Ginoo. Kung bitaw i-honor, isa ka kini magbubuhat niya sa, halimbawa na lang sa local government unit. Kung maayo kang tao, naghan kang nahimo sa imong lungsod, sa imong barangay, i-honor magika sa imong mga constituents, mga isuna. Sa imong mga tig-barangay, sa imong tibuok lungsod, lungsod. So, i-honor ka because you have done good things sa ilang life. Amen? Nga na kung itong tinabuhi nga, we must do the best for God alone. Because God is the only way sa atong panulungan which is in heaven. Yun ako'y namasahan sa Facebook na ito nga. Nga ko nung kalibutan, grabe man yun ka kining kung sa pa worst yun ang mga kinabuhi. Kung atong ikumpara sa nakailan na dito sa Ginoo. Kaya nga naman, ang mga non-Christian kuno, actually they are Christian, but they are not totally Christian like Jesus Christ, kanang nagkamit-amit ng Kristo or Christ-likeness. Kaya nga naman, ilang ginapalit ang ilang impyerno. Samantala na ang simbahan, libre ko nung magsulod sa simbahan. Pero kung gusto tayo ng impyerno, atong paliton tanan. Mo ato taog sa bulan, mo dunay entran.
muadto ta og diskuhan, dunay entrance. Mo gusto ta mo inom, mo palit ta inom kay gusto ta. Tanan nga gusto nato, kanang ginapalit ginagastusan nato. Maunay patuloy sa video sa impyerno. Pero ang simbahan, libre, open ang puntahan, wala bayad, wala pulta, wala ingon nga entrance fee, kundi libre na siya because God give us our salvation. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. For those who ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Di ba na yun sa sikat Roma 6:23 po, siya nga ang bayad kuno sa pagkasala mga kamatayon, pero dili natin ang mission ng kamatayon. Kita ang tanan panulo mag pero sa tumuloy nga bersikulo sa verse B, i-obd man na siya, gihatagan ko kita niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Katong nito lamang ang isuna. So ang wala nito dili gihatagan niya sa katungod mga hatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Og mao kini kuno ang gasa nga mo si Kristo nga atong Ginoo nga mangluluwas nga niya sa nianin sa kalibutan aron pagluwas sa mga tao makasasala. Kita tanan ng makasasala ang isuna. Pero ako guys butan pero nga kung saan nato nga madibilog nato ang paulingon nga makaadto kita sa gingarian sa langit ng isuna. So all we have to do is what this is called honor God. Number 1, sa ako nakita yun, ang gibuhat nila Candice, sa atong mga musician, sa atong operator dire, that is part of honoring God. Amen? Honoring God na siya. Operator ka niya. You honor God because you do the things that can make happy to our God. Malipay ang Ginoo nga natin gibuhat. O bisa na lang pagtangkog niya sa puntahan, ikaw asimit, na imo sunod nga, imo naman noon. Imo that is part of honoring God. Daghan pa maagi. Tintak pagsimba, we are honoring God because we are doing this every Sunday, we honor God. Sa sentro, sa prayer meeting, sa prayer university, that is part of honoring God. But sad to say nga, dili mostly nga nagarudat wala nang buhat ni anak. Because ako ba lugar na lang nila habit or that is part of their religion nga muadto na sa simbahan aron pagbayad sa Ginoo. Murag habit na lang nila. Murag kung sa paan pa kung sa sports pa, murag habit ko niya. Dili gyud ingon nga kinasing-kasing din ang akong pag-adto sa simbahan because I want to worship God because He is only my God. Amen? So, honor God is the important one. Ang pag-honor din sa Ginoo, mga importante ang kita makaadto sa gingharian sa langit. This is part of our stepping stone nga maadto ta sa gingharian sa langit. Human naman nato gidawat si Kristo as our personal Savior. Hindi padawat naman kita. Bible lagi na kita ng mga Bible study. You are born again right now. Amen? Ang sa born again, do you remember what is the tawag gani kining iyang comparison between the body of a man and a man which is already born again? Nakadugno mo? Ang isa na tao, ang composition, there is two important composition of the body, di ba? The brain and the heart. So, nakadugno naman mo. What is born again? So, kung born again na ka, atong i-review, it means to say, ang imong imong utok, new desire. Kung ang imong kasing-kasing, ang makikasing-kasing, new heart na ka. That is new heart with new desire. Lahit man sa una, hindi pa ta Christian, because ang atong kasing-kasing, usahay sundo nato, hindi nato masunod, ang unsay gusto sa kalimutan, masunod nato. Pero karon nga nabago na kita, we have new heart, new desire, bago nato pangunahon nato siya. Dili ta ganahan yung mga piyalatoy ang mga butang, nga wala mahimot ang Dios. Amen. Napamudya? Dili ganahan ang Dios anak. That's why
importante yun ang muunod ta sa Ginoo mo sa atong kining atong key verse karon, atong opening key verse this morning, that is dito commandments given by God in the New Testament, which is naan hapon na sa Old Testament, napulo lang na siya. Kung inyo masahon sa Galatians o sa Exodus 20, nga kasi maka-enumerate, isa 1 to 6, belong to God. 7 to 10, belong to man. Okay? Very good. Mauna, pero dili sa New Testament, isa na siya. Okay, so nung isa, duha na siya, duha. Wala na. Kini man duda ka itong key verse na mga puntagon, pero muna ako hiyo na ako mga key verse. Si Jesus nito ba? Higugmaan Ginoo imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong una-una. Wow! Imo nang gibuhat dapat ato ng buhaton. As a Christian, mag-una-una ta permanente nga, uy, salamat, ibilinggo na po. Dili ka man mag-untang, ay, ibilinggo na sa simba na po. Doon ang tayo excitement pag-abot sa Domingo. Uy, salamat sa Ginoo, mamakaan ko ng pong simbahan. Madalayan din akong Ginoo. Pauban na ako mga ka-churchmate sa congregation. Ako silang makauban sa pagdayon ng buhay ng Diyos. Nakanisaya mo mga anak, Igsoon? Nakanisaya mo? Yes. As a Christian, we must desire every day nga ato makauban si Kristo. Bisan niya pa sa kalibutan ng Diyos. Ini nga itong ibuhat, nakauban nato si Kristo because according to the Bible nga, 1 or 2 nga mag-hisgot sa kungalan, He is in the midst of us. Naasya sa pagkariwala. Nakuha naman ta. So, it means to say, nakaroon ang Ginoo na agul sa atong kaliwala. Amen? Ang palapakan ng buhay ng Diyos. Kaya matag pa, tibuok kalag o tibuok mo ang nauna. So, tibuok kalag o tibuok na itong nauna. Ato na siyang i-decide as a Christian, mga kaigsunan. Hallelujah. Kaya kung di nato nang i-decide, murag ang iyon pa sa inyo na 50-50 na itong pagtuloy sa Ginoo. Naiban mga pastor, gamit sa word na grabe. Ako din ko ganahan gumamit o grabe. Kaya nga naman, ang grabe, 50-50 na siya. Sakay na siya ng ambulansya. Maayo ang Ginoo, dili grabe ang Ginoo. Kaya ako nakaluho ko sa kapastor, grabe ang Ginoo sa Ginoo. Wow, okay na pinako na. Depende mo ko sa sentence siguro. Pero ang word na grabe, sa ako, 50-50 din na siya. Sakay na kinang ambulansya. Amen? Hallelujah. So, higugmaon mo na ang Diyos sa tibok at kasing-kasing, sa tibok na itong kalag, sa tibok mong una-una. So, number 1, na malipay ang Diyos, nga niya karon diri, nag-desire kita, nga makikuban kita sa Diyos, pinaagi sa pagdaig, sa pagkanta, o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Because a Christian shall not live alone by bread, but every bread that comes from the mouth of God, which is the Bible. Amen? Asa ka na siya? Sa Mateo 4:4. Okay? Ayun, madagang mong versikulo po niya na bawaan ng isunan. So, dili ko na mabuhay ang tao sa kanon lamang pa ang mission niya, pero actually kanon man itong ginakaon rice man, that is the same. Kung dili ang tao ko na mabuhay kung sa madagkulong ang magawas sa bakba sa Diyos, which is the Bible. Sa ako, mag-Bible study ko, ako gina-emphasize kay Panituki nga the importance one of the Bible is very important yun. Kaya nga naman, this is what we call, kung saan niya itong Biblia, nakadumlo mo? Instruction manual. Mao niya itong personal instruction manual
Kung wala ni, wala mo instruction manual sa Ginoo. That's why maglakaw-lakaw na ta, maglakaw-lakaw ta sa kalsada, mawala kayo tulo sa kung sa'y maayo sa inyo. O naglatagaw ta sa kalibutan, nga wala nakaila sa himpit sa Ginoo. Ang uban ngayon nakaila din po sa Ginoo, pero wala himpit nga nailhan niya sa Ginoo. Because they are doing the wrong way as a Christian. Doon nila, Christian po, dito ako Ginoo. Wow, that is correct. Everybody, man, believe agad, except puno sa katong mga wagin tuo na, maging mga dili mo tao tuo ng isunan, pero siguro gamay naman ginamula mo tuo, yung nato mga 30%, ang 70% tuo maging sa Ginoo, isunan, sumo na ng tawhan na, magpangtanong nimo nga mutuo ka Ginoo, yes, mutuo ka Ginoo. Bisan na itong nakahinom, nakahubog na inom, magpangtanong nimo mutuo ka Ginoo, ito na sila Ginoo. Pero ang question, ang sa question, how they walk with Christ. Diyon sa nila paglakaw nga naa kauban nila si Kristo. Amen? Muna yung dapat na. So, honor is very important. Which is mentioned in this verse sa atong entrada, sa atong key verse nga isa nagsultiyan si Jesus nagsultiyan mo siya. Hallelujah. So, rin na sa atong passage karon nga kapuntahan. Which is this passage involve our character, what we are going to do as a Christian tayo. 13 to 17 na, sister, kung mahimo, 12 to 17. Okay? Atong mga nagbasa. Katawan kamo sa Dios, dibalaan o gigugma kamo niya. Busa kinahanglan o bati kamo sa uban, magmanuloyon, magpausanon, magpaaghop, o magpailubon. Pag pinailubay kamo o kundunak kamo'y mulo, matong kang kinsa kaninyo, di pag pinasaylo ay kamo sama nga ipasaylo kamo sa Ginoo. So, atong ipadayon sa versikulo 17, mga ison, wala ang type, kung labaw ni ining tanan, inugang ang panghigugma maoy, pangbugpo sa tanan ko sa hingpit nga pagmusa. Pahariya sa inyo kasing-kasing ang pakigdait, di ka ni Kristo, tayo alam ni ini gitawag kamo sa Dios, aron na usa kamo diha sa usa ka krawas o pagpasalamaton kamo. Tama? Uy, papuya sa inyo kasing-kasing ang bahalian ng mensahe ni Kristo. Pag tinudluay o pagpangimangnuay kamo uban sa tanang kaalam, pag-awit kamo mga salmo o balang mga alawiton na awitin ninyo ang Diyos uban sa pasalamat kaya sa inyo mga kasikasin. Busa isang unsay inyong isulti, buhaton, himuha pinili sa ngalan ni Ginoong Jesucristo uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios na Amahan. So niyan yung tanan, nag-ingon dito, magigugmaay kita, magpinasayloay kita, sa atong isig katao. Kaya kung atong dahil ni buhaton, nahibog makita sa Diyos. Because God is God. So, kanya nga versikulo sa 13 to 17 na anak na tanan. Nag-iwan po siya, mag-awit ka mga salmo. Atong nang ginabuhat ng sulan. What is that salmo? We are talking about praise and worship. Mga yun, di ba? Ang kandis, ha? Mao na itong ginabuhat, pag-awit ka mga salmo atong daigo ng Ginoo. Sa uban nga simbahan, wala nila na ingon na ilang na tawagan ni wala. Kita ito mga Christian, sa tawagan sa ilatang kantyawan, ngano ko nung ingana atong panagsimba. Magsuon, ako po na na-encounter sa unang panahon na dili pa ko Christian. Ang Christian ako, pero Christian, ang katugin mo na din ako nga takhaw ka Christian. Nakaila ang Kristo, pero wala nang buhat sa pagbuhat ng Kristo. Kaya una makita si Mrs. na convert, kay bahay kaya nag-utok ng lalaki. Sa una, nag-eskwila pa ako mga anak, ako na sila inahatod dito sa sila. Madomingo, manimba lang sila, si Mrs. Kaya siyempre,
na may mga kuwan ko sa simbahan, kaya mga marites, yung ilan din na marites dito sa simbahan about the Word of God. Magbantay na sa aking mga anak. Bantayan nila si aking pagmagwangan, yung dito ko nag-graduate. Kaya sila Jeffrey, lagi na, si Bini, lagi na sila sa BCCS. Halos na lang ako mga anak, lagi na sila diyan sa BCCS lang sila. Nag-marites na sila dito. Pero ilang din na marites yung Biblia. Wow, bago tayo ng marites. Naman ko na-convert na siya, nakabautismo. So, na-convert naman lang eh. Dito na siya musimba. Ako rin, magiging ko na musimba kay ako, muna sa una, kasama ba ng simbahan? Kasama kayo ni alimog mo. Pero kung ato ay basahon sa Salmo, ng mga chapter, na-adiay niya ang pagdahig sa Ginoo kung sa properly we have to worship and God. Amen? Ako sinaghato dito, pagbalik na ako, ako na humalik, kaya pag-susing, magkanta saba ng kasimbahan. Maglabot dito sa una, magsun. Pero kita na ay mga maglabot, uambot ang panahon na hindi na ka maglabot. Amen? Amen. Inyo na naobserbahan? Si brother naman, maglabot siguro sa una ko dito. Sa mga Christian. Kaya mo lagi na saba. Ano sila? Hallelujah. Nanatag ko. Pero salamat sa kang hindi lagi ko ganahan. Ganahan ko sa aba kayo. Si Mrs. ko sa gawa kayo. Anak, panay ko dito pinag-meeting na. Ako wala, problema ko. Sige. Sa una gali, kung kanang sari, kay kita nag-agi magitag mga binuang ng kalibutan. Kaya iwan ko na kung mapabutong daw ko ng tamang hawa ko ng mayawa. Sabi, kung mag-ilog sa una gali, lagi siya magkukun. Nagdagyan, mag-ilog na mga puwang lagi po ito, kinakainom na. Ayun siya na, okay ni, God, pamukot na ganito. Manghawa ko ng mayawa. Mayawa ka ng inom, yawa ng pamukot. Hallelujah. Pero lahi ka mo niya, kung atong abuko ng Ginoo, pinaagi sa mga pagkanta. Kinsa may nakuha ng mga kanta, si Salmista David. Unang, adili siya sa Salmista. Nasa akwan, si Jotham, mo unang worshiper sa Biblia. Diha sa Exodus ba na siya nakalimot ko anak mo Exodus. He is the first worshiper. Kung siya ay nakaunang director sa pagdahig sa Ginoo. Amen? O niabot na sa mot pag-abot sa panahon ni King David ng sila. Nagrabe siya mudahig sa Ginoo. Di siyang pagkakagiwatay na yan si Ot. Magkagising-gising na grabe siya mudahig sa Ginoo. Ingana rin ang pagdahig sa Ginoo. Muamba, ulukso, kung pwede malupad, wala si Jet Liba. Pero ako ba ngayon ang nausa, hindi na nagabuang, palakpak, maglipay. Hallelujah. Ingon ang Ginoo, maglipay kita. Pagdahig sa Ginoo. Amen? Amen? Sugod na ta. Tauna, sa atong passage, ubasan man na natin yung sunod. Sa ako lang ikaingon na ay natalan. Honor with God with no condition. Nakamuna-una pa po nga mga lakad kita sa Ginoo nga dunay kondisyon. Na ako ko nabasahan sa Facebook ang i-repost na ako itong nakakita niya iban ng mga friend na ako. Ang pagpangalagan ko sa Ginoo walay bayad. Wala na bayad, tinuod no? Walay bayad, pero dunay gasa, dunay gift. Kaya sa in-English pa sa Roma 6:23, for the gift of God, di ba, gift man dimension niya sa Roma 6:23, for the gift of God is in Christ alone. Amen? O ka na? So, ang pagpapalagan niya si Ginoo, kung sa kuwan pa, no string attached, no condition, no other, kundi mga lagan na dito sa Ginoo. Ako wala kang piswildo dire, pero kung nagiginahan ko, because there is a gift waiting for my eternal life. Amen? Ang palakpakan ng buhay ng Diyos. Nalipay ang Ginoo. Itang menso, nalipay, itang katakaroon. Labi na, malipay ang Ginoo. Kung yung makadoon sa pilan sa Ginoo, nga itong bisiran sa Word of God. Ako sing gipadawat. Dili na tamang ingon na gipadawat na ito. Kung ingon na giuban na gipadawat na ko kay gubalpit ko ng reliyon. Pero no.
We are sharing only the Word of God because of salvation. We are talking about salvation, not religion. Kaya ang religion, wala di makaluwas. That's why, among gina-emphasize kagahapon sa among meeting, nag-attend man si Brother Mark, gina-emphasize si Pastor Hayes, ang Central Coordinator na the one thing you have to do para rin ka makatreat o mga kuan, kinahanglan mahimong kang friendly. You have to create proper atmosphere sa inyong mga amigo, sa inyong mga gada, sa inyong mga silingan. Makita ng gudbila kung unsa tang klase nga tao, di ba? Muna'y bantayanan mga isulan. Sa atong kinabuhi nga bantayan din nato kanita masipyat kay mga Christian man ta kay bilantaw man ta mga tao. Kung makita nila kahayag, sayo na kuno na siya duulod ingon sa iyo pastor. So sakto man pud na mao nang gibuhat karon sa kalibutan dunay marites, dunay maritso. Kay okay ra dai kuno na siya, ngano may chucho, dunay marites, kay magbantay naman ta kay nay magchismosa. Wala ra na sila gisunduhan, pero magbantay na sila sa ato. So maayo na nun ako ni marites kay para mahimala ta magbantay ta ng buhat kay chismosa. Amen? So, maayo ang pagbibuhat sa ganay martis, no? Hallelujah. So, excuse me. Walay kondisyon kung nalakad kita sa Ginoo ng iso, di ba? Matod pa diha sa unang atong basahon nga bersikulo diya sa 1 Chronicles 21:17, iniingon si David ngadto sa Dios, ako mao'y nagsugo sa pag-ihap sa katawan sa Israel. Ako ang nakasala o naghilog manglingad kaayong buhat ug lain dapat kining matawana. Ako o ang akong panimalay sa akong amahan mao'y suliti sinuti apan in taon pamantangi sakit ang katawan. Mga igsuon, one way of honoring God is you have to accept what you have. Amen? Kung sa inyo pasabot ni David diri, ingon si David, ako rin nakasala o manilabot ang uban, ako rin pamtahi sa kuwan. So David is also a failure man in the Bible. Sipyat hapon siya ang sunan because naimong siya o sa babae nga si Bathsheba. Amen? Ug daghang pa yang mga circumstances, mga pangitabo sa iyang kinabuhi nga wala mayuyon sa kabuton sa Dios. Pero nalipay siya nga nahigmatan siya nga nakasala din siya iyang giangkon diri nga proseso. So kung may lakot na ako makauban ni sa tayo, sa kuraman, ang nakasala. Kaya ako ang pangtagi. Ano ba mga iso? Umayon na nga. Kung ang tinabot ako ng mga anak, ako na may nakasala. So, dapat ako lang itong pantanan ko. Mga parusa sa Tagalog pa. Mga parusa. Pero, ang isa kay Kristohanon, pumutika na ta, doon na may mga pagsuway sama sa testimony ni Jan. Wow. Kung wala'y pagsuway, dili ka muhait. Kung ang sundang bitaw nila to bayro, di na siya muhait. So, ang pagsuway, normal na nasa ating mga Kristiyan. Salamat ganit kung suwayan ta, kay diha masuta kung tinuod maging ka nga nangalagan sa Ginoo kay gisuwayan. Amen? Pero katong suwayan na mo give up, dili ko iya. Matod pa ni Pastor dito sa GC Kusmana. Hala, nag-meeting ko na siya. Di yan isultihan itong yung mga leaders. Ang katong dili ako, ang hawa na. Ang ako ang pabilin. Na puno na pabilin yung uban. Gamay lang nawa, magtuto naman ka. Tamo, di mo hawa. Nangawa na mo. Wa ko na hawa. Mo to'y klaro na nangalagad sa Ginoo. Bisag suwayan, mahawa sa pastor, ang hawa. Kay ano man, di kung siya kahawa, kaya iyan ang kong people of Ramsey. Yung kurano.
Hindi ko kawa pastor, dahil ka na may microphone ko kayo sa ako na. Ang kanang keyboard sa ako na. Kanang gitara, nabaho ako ko niya. Na po isa rin ako ng gitar. Kanang amplifier. Ano sila kahawa? Kahit kung mamahawa, wala kita instrument ko rin. Hallelujah. Example na na Pastor Lucia. Pastor Lucia ng sultiya na. Kana ba nga ang atong pagpangailangan gawa kita dito mo? Kana nga doon na tayo akong gibisun kami nga doon na tayo desire na atong gibuhaton nga mahimaya ang Dios. Dili ta lang itong mod ng ta. Nagi ako istorya ng itong mod sila. Yung siya nga. Kinsa tong makatabo ni nga suba. Nag-aalala ko 1 million, pagkahanan sa kayo. Pero na yung mga buhayang, suba? Na yung buhaya? Makita din mo na dakoy lang yung buhaya, pero yung siya nga, wag maging mga tao, hindi mo sumay pagtamoy, pagtamok stikas, kaya buhaya, kung siguro, gumamit siya ng kanon. Sige siya, ingarin sa mga uban na, sa'yo gusto mo ban? Mo kuha 1 million, basta makatamok lang ito, doon, ako kayo siguro, mga sa kalsada na ito. Kaya mo lang mo yun. Sus naman yun. Puso ka nila mo yun. Oh! Pakamot dito sa kwan. Palakpa! Kaya na ka naman. Nakatabok. Pakamot sa stikas. Kaya isa na itong natakbod ako. Isa na natakbod ako. Yang ipangitaan ng takbod siya. Yan. Takbod siya na. Pero mas kaya ka yung takbod tayo. Di ba? Kung takbod tayo, like price. Kung nakadawat siya 1 million. Bisan sa gitukmod. Hallelujah. Hallelujah. So isa ka requirements kung mudawat kita na mo-admit kita sa atong mga consequences sa atong mga kinabuhi. Si David, idawat niya na siya makasasal. Wala siya naging eksakto na ko, break ko, wala. Bahalan ko yan, basta ako. Di sa nakatabilin tama ang code, makita mo sa tala. Pero ang eksakto di ay, na termino is accept or assume these consequences sa inyong kinabuhi. Kung sa'yo pagkita mo sa inyong kinabuhi. Na Lord, failure ko, sayop ko. Hallelujah. Diyan sa John 12:36, nag-iwan siya, if anyone, ang buot makalagad, if anyone, makalagad ka na ako, kinahanglan mo sunod ka na ako, aron, tunayin ako ang usap ang akong sinubuon. Ang akong mamahan, magpasinungo ka niya, alagad ka na ako. Amen. Kanto di ay nakalagad si Ginoo, He will give Him honor. Magiging pa sa English pa din kay, kanang mo magpasinungo, that is honor. Amen? Word na pagpasinungo. Bato pa sa English rin, if anyone serves me, he must follow me. Where I am, there my servant also will be. If anyone serve me, the Father will honor him. Tagaan ay tag-honor sa Ginoo kung matinagaan mo ng atong pagpanalagi at niya sa Diyos. Amen? Napamuliya? Kapalakpak ng Diyos. Kay kinahanglan ko kita nga maghamo-hamo. Man atong kuan atong kinabuhi atong i-offer atong kinabuhi nato sa Dios. Kay nag-ingon ko ganina sa ako basa sa Facebook nga atong pagpangalagan sa Ginoo walay bayad. Amen? Pero dunay gasa. Sa 1 Timothy 14 nag-ingon siya niya. Okay. Tungod ini, man nang libaso o naghalog kita magayon, naglaom kita sa Panginoong Diyos na mao ang manluluwas sa tanang tao, labi na niya itong nagturo. Nagkatoo ba mula? Amen. Sa English, sa pumasawa, no? In fact, we labor and strive for this because we have put our hope maon sa atong Ginoo in the living God who is a Savior of everyone, especially for those who believe in Him. Amen? Katuog na katuula. Ang wala ng tuo na patutuo, dili sa honor sa Ginoo. Amen?
Kung saan ang ulo na tumabot ito? Katulong eternal life. Ang kinabuhing dayon, kung makita niyo ang Facebook, grabe ka, ng mga post na ang impyerno biguno tinuod. At tinuod mangina. Kinsan dito o dire, nga bisan wala makakita. Dito. Amen. Wala, isa na. Kinsan dito, bisan wala makakita. Dito. So, buot pasabot, ang impyerno tinuod, kaya wala mo makita. Hallelujah. Naay ka mga post sa sa Facebook mo siya. Ikalawa, honor with humbleness. Kana nga, papayusanan kita. Kung labayong nagbato, labayaw pa. Kung minamaraoton ka, daoton ka sa iyong silingan, ay pasayloan lang siya, kaya wala siya kaibalo sa iyong buhay. Kung imarites ka sa iyong silingan, pasayloan lang kung namuda siya, kaya mo na ginayang direksyon mo na. Labi na nung kulay mga trabaho, mga babae, magtigong-tigong na sila dito sa waiting shed, na mag-chismis na siya. Pero kuya lang itong mga busy ng mga babae. Sinisin ba, pinay pa naman ng chismis, kaya busy na din siya, nakita na ko. Kamot na, may suot, busy man mo tanan. So, di ko mga maritis. Pero, kung sa'yo kong tingon, salamat ka na yung maritis. Kaya ano, dako o tayo ha, magunay maritis. Tapon mo. Okay? Honor with God, honor with humbleness. Kinang ka. Doon na kita'y kanang not easy na yung react kung sa isulti sa uban. Kanang atong paghinahon sa ako. Si Jan, sige na mga istorya na ito, kismuso ng pwede batahon. Gusto mga silingan, hindi mag-uwi, saan na sila dyan ay normal na sila. Kaya wala pa sila yung matrabaho, wala pa sila yung mag-chills na sila o conversation. Kung yung abot sa mga chismis ba, wala na sila lang yung istorya, yung chismis na lang, wala siya mag-usunan. So ayaw ka mga babae, ayaw din mo pagkanak. Dapat busy kita sa tanan kayo sa matakanlaw. Busy kita sa buluhaton sa Ginoo. Busy kita sa itong trabaho kaysa ikaluhin ko kung wala may yatag na panahon sa Ginoo. Magpaubos kita. Okay? Honor God, honor with humbleness. Sa Psalm 17, bisan sa kanan sa ikaw o Ginoo, humating diyan sa pangaliya sa mga malumo o madasig kanila. Kanto ko ng mga dasig o malumo na sikasig, mga pangaliya sa Ginoo, mga tiyon, biliyan. O Ginoo, humating gayon sa pangaliya sa mga malumo o madasig na kasing-kasing. So, mula pasabot nga, malumo o madasig na kasing-kasing. Naapataan Atong palakpakan mo yun. Naapataan yung madasig, malumo na kasing-kasing? Malumo ka ng kita, automatic na mariak. Kung makalumog ka, o kalma lang ka, mga isoon. Kaya, importante yun sa katusuhan, naglilig di tayo mariak tayo. Pero saya ko po, mariak ko din sa mansyon, pero dali lang makapantay. Sorry, nakakuha ko lang yung istorya ka ng may video na mga yun ko na istorya sa akong istorya mo lang. Kaya tao naman ko dahil yung nakapantay sa hay, gabi na pakalungog lang mga dirikuhan mo niya. Mumurag mo, kung sukuan pa, musaka itong lugo ba? Pero makapangay ka pa sa ito dahil. Kaya nakapalo na yung kanadaot ka. Ma-discern na ito automatic. Kung Kristuhanon ka, ma-discern, hindi mo matuo mo dili. Masayo ka nga akong ibuhan. Hallelujah. Sa 2 Chronicles 7:14, si Manasseh may mga anak sa iyang pagpuyo-puyo na taga-Aramean. Namao sila si mo ba na? Tara daw si Dalawa sa'yo. Wala na sige. Akong sa amin. Second yung naman siya ng video first.
7:14 niya po, no? Meron. Dos lagi, sila na isa. O kung ang katawhan nga akong tinawag mudamog kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang mga sala, patalinghugan ko gayon sila o pasayloon sa ilang mga sala o ibalik ko ang kalagayan sa ilang nasod. Second point. Okay na lang. Nasa iyo siguro kang share nyo. Second point. Nag-ingon dire nga atong balik ko ba sa 17. Ano ito, wala naman. Wala na nawasan ito. 7:14. Di na makaklaro kung saan na hindi ko kitanaw. Sorry. Okay. Ato lang masahawag ko sa mga na. Kung ang katawhan nga akong tinawag mo lagog ka na ako sa dakong pagpaubos kung mubiya. Hambunis kung kasagot. O mubiya sa ilang mga sala. Kamiya na kita sa itong mga sala, sa itong mga sitya. Patalimugan ko gayon sila o pasayloon sa ilang mga sala. Wow, kung maubos na kita, kung atuloy at namin sa mga gabi, 100% git na pasayloon sa Ginoo. Ibalik ko ang kalagayan sa ilang nasod. I-mention na siya nasod kay Israelites na namin. Kuanan. Pero kita, we are part of the Israelites. Okay? Mga Christian naman tamo sila. Nagtuo ng kita ng Kristo. We are part of the Israelites ng sila. So, yung anagay ka, maayo ang Diyos ng sila. Kung magmatinod-anod na kita diyan kanina, bugamok kita, kung magpaubos kaniya, mula ka o kita na nakaulong sa kapuntuan sa Diyos, maayo din ang atong mga lakaw. Ako magtuon mo ikuha ng mga isuon, nga kung pumitid kita sa Ginoo, giyahan din ka sa Ginoo sa iyong mga lakaw. Sa ako, na sinatin naman na ako ng isuon sa akong mga anak. Kay kami, whole family yun, nangalagad dito sa Ginoo. Kanang matinod-alon yung nangalagad sa Ginoo. Pero doon na yung sa isipyat na sa akong binabuhay, pero ang Ginoo, nagkubalik ka natin, basta itunod lang nato atong mga lakaw. Kaya nga, hindi mo din pinakatat ko. Kaya ako mga anak, sila, ako, unahan mo nato ang Ginoo, dapat dito sa iya. Permanente. Kaya di sa kaso tayo bukam, kung natay Ginoo, dili ka niya kasagdan. Amen? Isang ko ta sa layo nasod. Ang una na itong Ginoo, hindi ka niya kasagdan. Kaya ang mudangot sa Ginoo, tagaan o permanenteng pabor. Amen? So, alin na sa ikatulo. Honor diligently with perseverance. Diligent, perseverance. Mo gini mga importante na word as a Christian. Diligently and perseverance. Hindi pagkamalaw tayo bitaw. Mo gini usahay babak sa Kristohanon. Ngano kaya sila makalamutay sa pagsimba. Nga ang atong panagsimba sama man di ay sa racing, sa lumba, sa dagan, nana sa Corinthian, nga ang atong pagpamalagad sa Ginoo lumba. So dapat dili tanghulong sa atong pagdagan, sa atong paglakaw, nga matinud-anon nga nakaulong sa pagpupunta sa Dios. Ang uban, kay isang anas tumatuma, dagat ang 100 meter, nga 10 kilometers sa example na lang, kanang mga lakaw nga lumba,
Tawagan na ako ang hinay-hinay lang. Tawagan na ako ba? Brad? Tawagan na ako ba, Brad? Kaya hinay-hinay lang. Maglakaw na, ring pas-pas. Marathon. Oh, basta hinay-hinay lang. Matod pa sa sinultihan sa kalimutan. Bahala hinay, basta hinay. Pas-pas, puno, wala. Muro na ako istorya sa ramit o sa ako bao. Natulog ang bao. Ang ramit kay hinay naman kong bao. Muna siya, ayun, tulog-tulog. Mata na. Pikpik kayo matapan, mata. Pikpik kayo matapan, mata na mo. Hallelujah. Mata na. Kay maunay, ingon sa Ginoo mo, magmalagan kita na malamatayan. Ang uban lagi ang tunga-tunga sa 50% na unyang umunong, mabalik sa kalibutan. Na ako, amigo niya ako na, wala na, ipastaw niya sa kalibutan. Pero nakabalik siya, ay ako nakita na gidawat mo sa Ginoo. So, kaya naman, Christian siya, sa music pakita siya, original din sa inyo ng Christ, dahil nihawa, nihawa sa kalibutan, nakatanan na bisyo. Dahil lately, kung pray, balik ka pray, kung paalala ka Ginoo, nakabalik na sa Ginoo. Sad to say, nga nakabalik na po sa Ginoo, muna likyat mo niya po ito ha. Kanang, ikaw na niya. Shot ba? Basketball ba siya? Sos, na-disgrasya yun sa motor. Wala, humang. Period ang niyang kuwan. Ang niyang edad. Hallelujah. So, pero ako itong i-pray nga. Nakita din ako ngayon, nakabalik ito sa Ginoo. Isikyat lang niya mga time. Pero ang Ginoo, kung sumabalik ka, lumipit siya, magduha-duha. Amen? Dili kita magduha-duha. Bisan kung sa nato ka makasasala, kung mabalik ka sa Ginoo, dawaton din ka naman. Amen? Tama mo diyan? Amen. Ang duha-duha, ang silo mo, ang dawaton sa Ginoo. Diyan, tama mo diyan. Dubai ito, man silo muna-una, hindi na silo po sure. Kung Christian kita, sure na kita. Isa sure na rin, ako naglangit. Amen. Sure na, basta Christian. Ingon sila, save is to receive. No? Katong Kristmano na nagpadayon kung pakilagay sa Ginoo, he is and she is saved. Mga lalag kita na malaw tayo ng sinan. Kung saan kayo mga kwanta kining sama sa kinabuhi ni Abraham o ni Sarah. Buwan sila kining kung ato masawa kinabuhi ni Abraham o ni Sarah, muhimon sila wala sila makalahukay dito pagpaabot sa kabulutong sa Ginoo. Moto nga giilan si Abraham nga magkaanak pala kita, tingnan siya mo okay. Isa ba ito yung mga anak sa 100 na kapinag-edad? Kunyang iyang sa asawa, 90 na si Sarah. So, ano yung ibuhat? Kaya wala lagi sila perseverance, wala sila makapaabot. Kung siya ibuhat, nihatang niya iyang katabang at iyang Hagar, ito ang Abraham. So, kami mga lalaki, kung tagaan ko ng bahay, di daw ito, doon ako, ihatang ko. Asawa ko na nag-iwan. Ala, sitingin dito si Hagar, nagkaanak sila. Muribot pa sa butwa sila nilang hukay sa paabot sa Ginoo. Kaya kung nilang hukay pa, ingon ang Ginoo nga dili na naami kay anak sa inyong asawa nga original, kay Sarah. Siniabot si Ismael o si Isaac. Kinsa yung original ng anak? Si Isaac. Kinsa ni Ismael? Hagar. Mauni sa ako nang namin so last time sa akong wali nga kinuha ng mga tao, hangtod karon si ginagahang away, walang katapusan. Si Ismael o si Isaac. Mga iso. Wala sila nakapaabot. Nga doon na giplano ang Ginoo, anak ko na itong ibuhat. Usahay mo undan lang tayo, wakan ko pa lang yung Ginoo. Wakan ko nakita, ang langit sa Ginoo. Undan lang akong simba, din ako. Tingala ang sitwasyon sa mga kasahan mo sa akin.
Ing-ani ang kinabuhi ni Abraham o Sarah. Sila makakaabot. Pero maduna na plano ang Ginoo katagaan din sila kana mamo sila sa mamo karon ang Ginoo nga atong kaliwat dili ta kaliwat Ismail kay mga opposition to kung sa politike pa opposition to sila. Mao ni si Gera dito kay katong mga nagpalimot niya mo tong kaliwat ni Ismail. Ako nag-train lang tatong mga itong Israel durang ang gubog dito sa itong mga ito. Hallelujah. So, magpaabot kita. Bisan na ay 100 na atong edad, walay posible sa Ginoo. Kung ang katuyuan sa Ginoo, maugayon, atong palakakan ng Ginoo sa Ginoo. Kung ang katuyuan sa imong kinabuhi, karon eskwela pa ka, wala ta himalo sa imong umaabot. Ang importante lamang, we have to commit our self to God, to honor always Him, at to honor siya sa atong ginagawa. Perseverance is very important. Matod pa diya sa Proverbs 11:27. Diho, kung maayo ang imong tuyo, tahuron ka, apan kung mamita kag kasamo, din kini imo maaguman. Sa Proverbs, sa English, ato basahan sa English. He who diligently seek, God seeks favor and God's grace. But he who seek evil, evil will come to him. At tukuno, matinud-anon, nanangita sa gingharian sa Diyos, tagaan yung pamor, grasya, o panalangin. Favor and grace. Iwali na ako ng table mga igsoon ko, no? Pero kung tumangita o yawan doon na panguna-una, yawa ang balik nimo. Amen? He who seek diligently, seek God. Seek God's, seek favor and grace. But he who seek evil, evil will come to him. Hallelujah. You must serve with perseverance. Ato masahon ang word ng perseverance dito sa Biblia. Suportahan nato ang versikulo, Ephesians 6:18. Muhata kining tanan diya sa pag-ampo o pagpamamuhay kanunay pinagi sa Espiritu. Tungkol niini pagbantay kamo og lahutay perseverance. Lahutay gayon pag-ampo kanunay alang sa tibok mula katawan sa Dios. Wow. There is word perseverance and diligently in our supporting verse karon punta sa Proverbs 11:27 o Ephesians 6:18. Diligently and perseverance is very important. Amen? Napamuli ha? Kapit na tamuhan. Andun taman ko kaya ni. Amen. Takaw na mo? Sa'yo mga po, sakto na oras, right? Sakto na yan. Sa'yo mga kami sungkod na po. Okay? Honor with obedience. Kung saan man ako na mahimong obedience na gusto mo, muna po na ipangutahan sa iyong kasilap. Kung saan na ako mahimong matinunaanon, question mark. Kung saan na ako ilakaw ko sa kabuton sa Diyos, na matinunaanon ko sa inyo. Maunay na kong question. Atong isimutan, karoon is about na ang Diyos ato ay gawatan. Ato siyang gawatan sa atong mga tawag ani atong mga atong mga kintaan. Atong isukutan gabayan kahit sa ano. Diha sa Malakias 3:6 nag-ingon siya, ako mo ang Ginoo og dili ako mausap. Busa kamo mga kaliwat. Busa kamo mga kaliwat ni Jacob wala pa gayon mapuo. Atong ipadayon mga suon pagbasa. Abli yung mga Biblia sa 3 pangsugod sa kining size. Nakaabli na mo?
Ako mao ang Ginoo ug dili ako mausab. Busa kamo mga kaliwat ug ako wala pa gayon mapuog. Kamu sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod apan pamalit kamo kanako ug dawakon ko kamo nangutana kamo unsa may among buhaton aron makabalik kanimo. Mangutana ako makaron ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios dili apan bibitasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga kapuno ug sa mga hagad. In ani ay this is part of the obedience that we do. Ang paghatag sa atong ikapuno. Nag-iyon siya sa unsa ko nung pamaagi ng ikawatan ako ang Diyos tungod di sa atong kapuno sa di nato properly mahatag sa atong Ginoo ang atong kapuno. Sa Old Testament, mao ni siya ang kuwan. Pero sa New Testament, wala na siya. More than pa sa New Testament. Ako na mabasahan niya sa 2 Corinthians na namin niya, wala, no? Wala. O ang Diyos mao'y naghatag kung bini ngadto sa magpupugas. Ingon man sa pan, aron kanon maghatag sa kaninyo sa bini na inyong bigyanan. Patubuon niya kini aron makaani kamo dako dingon sa inyong pagka-mga tayo. Sa English pa, pinsang itong ang Ginoo mo'y naghatag o binhi kung dapat ako itugas o ato na itanong ang magaghan. Usahay mo ko ng atong binhi, apilo na itong kaon, di ba ikaw din, mag-umamag ka. Sa una, kaya akong lolo, wak bilang tago na ako ang akong lolo, mag-umamag yun, na sila rice field ka. So, muna na, every pag-harvest nila, maglaing din siya o kadang mga humay na para itanong mo sa sunod na cropping lang. So, hindi din niya ginagastos ang iyang binhi, kaya iya nilain alang sa second cropping mo siya. So, nag-iwan na iyang Biblia, ang Diyos mo ay naghatag og binhi nato sa mga pugas. Ingon man sa pan, aron kanon maghatag sa tanin dinhi ang iyang ginanan patubuon niya dinhi aron makaani kamo og dako gikan sa inyong pagkain. Mga igsoon na mention na gilion binhi o pan mga sila na maoy atong kinahanglan dito ang katagay. Isiparin din na siya ang para sa pan, ang para sa binhi. Pero usahay lagi ako nang ingon nga dili din ako makasunod. Pero nag-ingon sa Malakias na nangawat ay kumita. So kung gusto niya kitang makabalik nga matibutanon sa Diyos, we must have to honor Him in obedience, in tithes and offering, and giving to Him. Paghatag mo importante yun yung iyon sa Diyos. Ang Biblia sa Old Testament, iyan na lang na-initiate, ibuhat na ni Abraham. Panahon ni Moses, dili Abraham, kang Moses pa mencionan. Si Moses nanghatag ngadto kang Melchizedek og 10% ngadto sa si Moses nanghatag og 10% ngadto kang Melchizedek mencionan. Og diri pud kang Abraham, gibuhat niya ang paghatag, pag-offer ngadto sa iyang Ginoo. Mga mamaw si Isaac yang i-offer niya. So, kung ang offering kung ang tithes 10%, pero ang offering wala limitation. Nga naman, sa kinabuhi ni Abraham, wala limitation. Nga naman, iyang anak mismo bukod anak ng i-offer natin siya. Sa Corinthians, nag-ingon niya na kantong muhatag, mga matinudanon, cheerful giver, kung naging mo siya na magtanong ng daghan, muani ang daghan. Kaya ako na ng versikulo sumpay na siya. Ako na ng basawan. So, importante niya ay na matinudanon kita niya sa paghatag sa atong tithes and offering. Binaligyan na ako ni kay part mo siya na nung waling mga kapuntagon about honoring God with obedience na siya. Kana nga malakay 13 sa uban ng mga simbahan, wala na siya.
na ang ilang ginagamit kini ng 2 Corinthians 9 nga walay limitasyon ang paghatag sa Ginoo. Daghan akong nakita ng suran na testimony naman ako sa inyo siguro about sa kinabuhi ni Mr. Colgate. Tagiya sa Colgate family yung suran. Di-reverse niya ang iyang paghatag ngadto sa Ginoo. Kanino mo na? 90% ang ihatag niya sa Ginoo o ganito siya makatawhan. Sweldo o ganito sa Ginoo, ihatag niya 90%. Pilay na bilhin ka? Colgate, Mr. Colgate? 10% na lang. Pero kita, 10% na lang ihatag yung pangayon sa Ginoo din natin ang buhat ng Ginoo. Ito palapakan ang buhay ng Diyos. Ito niya? So, honoring God is very important. Una, atong ikuan, walay kondisyon na kita mag-honor sa Ginoo. Ikaduha, magpaubos kita, humbleness, itong magpaubos kita ngadto sa Dios. O ang ikapat, diligently and perseverance, kaning lahutay o pagpangita kayo kang sa aming harian sa Dios. Di ba rin sa Matthew 6:33 na seek first the kingdom of God and His righteousness. Righteousness is talking about diligently. Ang iyang pagkamataro ay ang butang tanan ihatag lang kanino kung ako kung matinutang kita diha sa pagpangalaga sa Ginoo. Honoring God is the best thing. So, na kini paghatag po is very important. Amen? Kapag mo diya? Ito palakakan ang kuling ng Diyos. So, I hope that kayo nakatunan na atong conclusion para makamutapon sa atong wali. There is no dishonor in losing the race. There is only one dishonor in not racing because you are afraid to lose. Mas maayon ito na mo salmon kita sa sama niya ang imuhat lumba sa pangalaga sa Ginoo. Kay iunod din kita sa Ginoo. Kay dili ko may unod sa Ginoo katong mahadlokon. Mapili. Wala man tay kapilihan, apa tay kapilihan? Kung mangalagay sa Ginoo, wala. So, because in person who was eager, honored for what he received, honor has been rewards for what he did. Importante ang pagpupulong sa Ginoo. Number 1 is giving, number 1 is humbleness, number 1 is hindi mag-ang galing sa Diyos, panahon tayo, o dapaw sa kanya. Walay kondisyon ang atong pagpapahalaga sa Ginoo. Amen? Muna na yung importante. I hope na tayo nakatunan karon na kapuntapan. Okay, maninong ka, makampok ka. Hallelujah. Galay mo ng silibawan ng mga Diyos. Salamat Lord sa mga pulong ka Lord, na mga dumog, para magpuntahan. Nga nag-remind ka na mo sa matagkaroon ng mga Lord na we have to honor you, God Lord. With no condition, humbleness to the Lord, pautsahan kami the Lord. Muna kami manaw tayo na pagpangita sa inyong harian sa Diyos sa Diyos. Isang pa sa mong paghatag, we must be obedient in our tithes and offering, Lord. Because that is a part of our target sa among kinabuhi ko, Lord, na hindi mo kami panalangin ng Lord Jesus. This is people of the Lord sa katubahan ko, magpuntawan ko, Lord. Nakatong mga puno ka, Lord, hindi ka tumakawang, hindi ka tumahinyan, madako ang pagtulog sa iyo. Labi na nga naglakaw ka ng kilikutana, nahihulong sa iyo ng pagtulog. Kita ng pangayo, pinamit ni Kristo, Amen. Thank you. Hello. Good morning, Bro Rizon. Dito sa atong pagpuswag sa atong kamindahon, no? Sa atong starting ang asa
Tataw sa Ginoo sa mga atong kunahura o kasing-kasing. Pinaagi sa atong mga pinansyal na katagan para sa atong